likod na Henry o sa tanan nga mga katauhan, ang kainsog di kalimtan, ang lawas yun atong palikonon, o ang Henry V atong kanonayon. Sa bisan unsa nga mga trabaho, ang Henry V mo'y kaabag nimo, o laninit kayo ta igalakay, ang Henry V mo'y dipinsa ta. Oh Henry V, gamit na Henry V, mo'y himna Henry V, permiya kada adlaw himna sa Henry V, may pwersa Henry V, likod na Henry V, mo'y kaabag Alang sa tukmang kahimsog o kumpletong proteksyon. NX5 Nutrition Extreme Herbal Capsule, matagad daw natong tumaron. NX5 Herbal Food Supplement Capsule, gikan sa mangosteen nga puno sa antioxidants, malunggay para sa immunity, ampalaya tabang sa mga diabetic. Guyabano, puno sa vitamins ug minerals sama sa vitamin C, potassium, magnesium, fiber, thiamine ug uban pa nga makatabang pagpahimsog sa atong lawas. Garlic, makatabang paglikay sa heart attack ug stroke. NX5 Food Supplement Herbal Capsule, adulay anti-cancer properties ng makatabang pagpakgang sa cancer nga sakit. NX5 Herbal Food Supplement Capsule, tagdose 50 lang matag kapsula. NX5 Nutrition Extreme Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. No approved therapeutic claim. Ako si Praxidis Nodado, taga Timbaw, Bakong, konsyal ko sa Timbaw. Nagsugod ko inom aning NX5 natong seminary sa Dakap. Akong gisulayan ug mo na hangtod karon muni among giinom ang NX5. Kung sa imong istorya sa NX5, ma'am? Ang akong naistorya ng NX5, maayos siya kay food supplement, magod siya. Dili kuyaw sa kidney. Yanana po ko i-introduce ani sa akong mga silingan, kainom po sila lahat. Nanapod na maong nga tambal. Ang ila pong gibati, niyo naman silang okay ra. Ilan na kabulan ang ginamit aning NX5, ma'am? Sugod sa mutoid na kurungkuan, October. Okay. So, ano ang ininom ang NX5, ma'am? Kung sige pambatit mo sa imong lawas? Sa ako ang gibati sa akong lawas, taas kayo akong diabetes, 282. Okay, yung sugar level. Oo. Nya, sa imong pares, ma'am? Ang iyang kuan high blood o diabetes gihapon, blood sugar na taas pag gihapon. Nya, after pila man ka bulan ka nagbantay na ay maayong resulta ang pag-inom ni mong NX5. Inom ko October, ni pa-check up ni og March. Munang ang sa akong bana dito sa normal 115, ang ako 132. Ang akong kuan resulta sa blood sugar nako. So, karon wala na kayo sa imong Wala na. hasta ang imong pares. Oh, in-expect na among inom tanan. Okay. Sige. Sige lang, salamat, ma'am. Alang sa tukmang kahimsog o kumpletong proteksyon. NX5 Nutrition Extreme Herbal Capsule, matagad daw natong tumaron. NX5 Herbal Food Supplement Capsule, gikan sa mangosteen nga puno sa antioxidants, malunggay para sa immunity, ampalaya tabang sa mga diabetic. Guyabano, puno sa vitamins ug minerals sama sa vitamin C, potassium, magnesium, fiber, thiamine ug uban pa nga makatabang pagpahimsog sa atong lawas. Garlic, makatabang paglikay sa heart attack ug stroke. NX5 Food Supplement Herbal Capsule, adulay anti-cancer properties ng makatabang pagpakgang sa cancer nga sakit. NX5 Herbal Food Supplement Capsule, tagdose 50 lang matag kapsula. NX5 Nutrition Extreme Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. No approved therapeutic claim. Henry V, gamit na Henry V, mo'y himna Henry V, permiya kada adlaw himna sa Henry V, may pwersa Henry V, likod na Henry V, mo'y kaabag o sa tanan nga mga katauhan,
ang kain sugid hikalintan ang lawas yun atong palikonon o ang Henry V atong kanonayon sa bisan unsa nga mga trabaho ang Henry V mo'y kaabag nimo o laninit kayo ta igalakay ang Henry V mo'y dipinsa ta oh Henry V kami ta Henry V mo'y himna Henry V permiya kada adlaw himna sa Henry V may pwersa Henry V likod ta Henry V mo'y kaabag da Subay sa naghingapin nga interes sa katawhan, uban sa mga kabalaka sa kahimtang sa nagbinugtong masakyan sa kadalanan. Sa mga isla ug mga probinsya sa nasod nga Pilipinas. Ilalom sa pribadong bikil sa mga tag-iya ug mga tagdumala. Ngadto sa pagpasiguli sa banay ug kumpiyansa sa mga sumasakay. Kining maong programa nahimugso alang sa mga sumasakay katawhan nga makabaton sa angay masayran nga kamatuoran. Uban sa kinidlab nga santing sa hustisya. Mao kini ang programang ang kamatuoran. Maayong gabi Pilipinas, Luzon, Visayas ug Mindanao, may gabi sa katawang Pilipinon, may gabi sa mga suking tigpaminaw, mga igsuon may gabi na tong tahan. Maayong gabi Pilipinas, maayong gabi sa atong mga kaigsuonan nga nagpamati karon sa bisan asan dapita Loko Pilipinas mga igsuon gikan sa Luzon, Visayas ug Mindanao. Ako lang ning gipalanog mga igsuon, gumikat kay dunay pipilan to ko mga igsuon karon nga nagpangayog informasyon. Yes, salamat niyo da. Okay. Mga igsuon ato lang giklaro nga dunay mga pipila ka mga bag-ong mensahe ang gipadala sa mga pipila nato kung makahigalaan ato ang nahibaw-an nga dunay panag-abot karon sa duha ka kampo no sa dihang giimbitaran sila ni Olivia Villaflores Janson sa usa ka bangkite. Ato ang gipasalamatan mga igsoon ng nagpadala sa ato karon nga mga supporting group sa ato ang SOCMED or social media. Salamat ninyo din ha sa inyo ang paghatag karon og kahigayunan nga inyo hapon nga mabati diri sa ato ang parte no nga ang mapipila ka makaigsunan nato nga nihangyo nga kung pwede lang ato ang mapangutana kuno nga igsuon ang mapipila ka mga kahigalaan nga suod sa nagdumala karon sa Janson Group of Bus Companies sa pagangalan nga wala dinhi karon ang upat ka mga anak no sa mga igsuon. Medyo doon mga pipila ng utana wala na bagyo dahil labot ang mga upat ka mga anak sa ilaha karon nga mga kalihukan or activities sa Baliakar Transit or sa Janson Group of Bus Companies. Pero ako lang pasabot ng mga igsoon nga wala nagpasabot nga wala sila appeal kundi ini mga panahon na medyo wala pa nagpasabot nga naghatag sila blanket authority. Ako lang ipabalot mga kaigsunan nga sa pagkakaroon, wala man ko'y labot sa ilahang pamilya, wala po ko'y labot isip mga igsuon binayran or tigpamaba. Ang ako lang din nga kung kinsa mga pipila ka makaigsuon na ito interesado nga mupadala og mga informasyon, mga igsuon nga pwede na itong mapaambit sa kanginan, ato lang po ning ipahibalo ninyo nga dinira tataman. Ha? Salamat kay ni Idol Roel Bulagaw o ni Judilee Kasagan. Mga igsuon, ato lang ipahibalo nga pipila na ito makahigalaan nga dunay mga informations nga sa pagkaroon dili ta pwedeng muhisgot sa mga butang nga wala tay kalambigitan. Igo na tang nakakita pero ang inyo karon gipakita nako dili pa man ko mo consider ani nga controversial sa pagangalan nga as always it is the right of every individual nga og kinsa iyahang imbitahon kinsa iyaha karon nga guest or matawag nato mga igsuon nga mga bisita. Well, normally, igo lang tang moingon nga mao na gipang-imbitar niya. Pero tay kay balot, tay kilabot nga wala tay katugod nga manghilabot sa mga internal matters labi na gyud sa privacy sa iyang kaugalingon. So ako lang pabalos mga pipila ka makaigsunan nato nga nangutana o niya gustong ipakita lang mga igsuon nga on the right side naa dito si Vice President Sara Duterte Carpio. Unya in between
si OVY unya ang naa sa wala nga bahin mga igsoon kung mag-atubang ka, meaning naa sa tuo, mag-atubang ka sa ilang picture, naa sa tuo si ni OVY si Vice President Sara Duterte unya naapod sa wala mga igsoon si Lisa Araneta Marcos, no? So akong giklaro mga igsoon nga dili lang ko pwede nga musulod ani mga pangutana kay ningon mo pag-istorya ipapangutana kon asa man gyud si OVY. Wala pa mo deklarasyon nga magkabulag na si President Marcos, si Bongbong Marcos og ingon man si Vice President Sara Duterte. Wala pa na klaro. So silaktod pagka-istorya kun doon na may mga issue may tungod-an na limited pa na siya mga igsoon, wala pa'y finality. Bi isang pastor naminaw mi sa Lower Bagakay Dumaguete. Salamat ninyo diha. Usbo na ko mga igsoon na wala pa'y deklarasyon nga magbulag sa ilahang grupo, as I believe they are trying to work it out nga kung mahimo naapaghapon ang unity. Nga naapaghapon si Vice President Sara Duterte sa grupo karon sa unity team. Pero nakasabot nga wala na si Vice President Sara Duterte sa lakas CMD. Diin ang nangulo ani si Senator Bong Revilla nga re-electionist sa pagkakaron. Ang ako lang ipahibalo yung mga igsuon na they're trying to work it out. Sigon pa sa presidente nga og kaya nila nga ma-foster, meaning kaya nilang malangkubtanan ang ilahang pundok ilalom sa Partido Federal ng Pilipinas. Apparently ako reklaruhon ninyo nga Partido Federal ng Pilipinas dili maguni originally kang Marcos. Dili kini ka Marcos. Originally ang federalism is kang Duterte yun na. Pero sa unsang pagkaunsaa nga matingala ta mga igsuon nga medyo lahi naman hinuon ang gabaner karon. Ang gadala hinuon sa Partido Federal, ang federal concept na hinuon, naa naman hinuon ni President Bongbong Marcos. Wala naman ang original nga hold ani nga iyaha unta ning President Duterte, former President Duterte. Wala naman, no? Mga igsoon, wala naman gani maisguti. Sa tunay balaan nga usa sa mga nakita nako nga agianan nga dunay posibilidad, siyempre because of the trend nga ang maisog rally is very consistent, no, in echoing their resistance against the program. So karon na po mga igsoon nakadungog na punta, hopefully ugma na ko na explain ug maayo nga doon na po'y mga move na po karon nga buhion pagbalik tong bagong lipunan, no, sa bagong matawag na to material sa propaganda ni PBBM kanang bagong Pilipinas. Now, ako rin giklaro nga sa bagong Pilipinas ni PBBM maumaora ni siya mga igsuon o gi-revise lang, no? Revision lang, maragi-revise lang ang konsepto kaniadto sa iyahang amahan ni Bongbong Marcos, si Ferdinand Idrilin Marcos, katong iyahang bagong lipunan, bagong silang tong iya, bagong silang, no? So karon ang bagong silang, bagong lipunan version to sa iyahang amahan kaniadto si Ferdinand Marcos Sr. Kinahanglan mag-issue ta sa binuang sa empleyado sa LTO Pastor Puhon. Kinahanglan mag-issue ta sa binuang. Okay, sige unya. Ato niya istoryahan unya. Salamat nimo din na okay. Padayon ko mga igsoon, ha. Salamat ni John Eric O nagtanaw karon mga igsoon. John Eric O Ramirez, salamat niyo. So padayon na ko mga igsoon, kani nga mga kahimtang karon nga muhimo na pod og another grounded propaganda in terms of hymns and pledges, no, mga igsoon kay mobutang man ug man ako na explain, ha, nga naa may gusto na ipasupot nga sa human sa ato ang kantang Lupang Hinirang isunod ang kanta mga igsuon nga Bagong Pilipinas. Dayon nay bagong pledge mga igsuon kaniadto Pledge of Allegiance, Pledge of Allegiance to the Philippine flag, kanilahi na po mga igsoon. Anyway, ugman ako na-explain ninyo. Ang ako orang nakitaan karon nga naay mga matawag na to nga mga desisyon ng presidente nga unpopular, dili kayo dulot or dili kayo soothing, dili kayo welcome sa mga department sa ato ang kagamhanan. Kay sa ko nang giingon nga kun himo ang presidente og
Executive Order 52, dili man sakop niya ang Kongreso, dili niya sakop ang Senado, dili niya sakop ang House of Representatives, dili niya sakop ang Korte Suprema. So pag moingon siya pag-istorya nga iha nang ipasulod, I do not know, og kinsay mo welcome kay pareho ra po ni freedom of information kaniadto ni President Duterte, mga igsoon nga wala po ni siya gi-welcome gumikan kay executive order ni, wala siya Pundasyon Acta Republica, no? So dili act of Congress ni siya. So iya haraning kaugalingon. So sa pagkakaron very unpopular manang ning ko nga sa istoryahon nato kun nag-uban manggani sa usa ka bangkite or invitation ni OVY, ni Olivia Villaflores Yanson, si Vice President Sara Duterte o si Lisa Arneta Marcos, wala na nagpasabot nga na balik na ang ilahang unity. Gumikan kay dunay hidwaan, kanang dunay aslumay sa kuto-kuto ni mga igsoon. So meaning dili pa kaayo ko sure nga naabay matawag nato the spirit of unity, amity, kanang friendship mga igsoon. That's the meaning of amity. Di pa ko siguro, pero nga ko ray kasulti ninyo nga si OBY karon ang naas taliwala dinhi. So ang ako na bantayan, palihog mga ilang kong kuha ninyo, dispensa ko nga wala na ko mugrit sa uban mga ison, ditson lang ko din repita kay medyo hot man gud nga issue karon nga gi pangayo nilang gusto ipatubag. Ang ako ran gustong mahitabo nga si OVY, nakita na ko nga play safe lang, naniguro siya siyang kaugalingon kung asa siya. Dili man niya pwedeng ma-misunderstood ang punto ni Lisa Arneta Marcos nga kusgan gyud ni siya karon nga she wanted to promote a president text to her husband, or maybe pwede pod nga mayon ta pag-istorya nga they will brace it out, ilahan ng brasuhon nga ug mahimo magpabilin ra nga maoy head of state or mga igsuon head of the government si PBBM, no? So manang may ko pag-istorya mga igsuon ay brasuhan na yan pero di pod niya ma-underestimate ni OBY nga basin pod og time come after 2025 dayong dunay presidential election sa 2028, basin unyag ma-technical na hinon mga igsoon kay kusog man gyud si Sara Duterte. Di man gyud nato madinay nga si Sara Duterte already gained the people's votes ng mga igsoon, ang ilahang kumpiyansa sa NCR, National Capital Region. It may not be the whole Luzon, pero na ay clout, na ay supporter si Sara Duterte din sa National Capital Region or matawag na sa Metro Manila base. So ako nang paibalo yung mga ison nga dili ko maka-comment ani kay wala pa ko nakakita og agianan. Ngani sa akong nahibalan ingon lang kasimple, negosyante si OBY. Si OBY among all the family, no, member of the family sa Yanson family, mga ison, si OVY ra or si Olivia Yanson ra maoy dikit masyado. Duol kaayo sa mga dagkog posisyon sa tug kagamahanan. Duol kayo dikit kay presidente. So makita ganin yung mga igsoon natay daghan dinhi nga mga footages nga sa panahon ni President Duterte lupig pay manag-uyab nilang duha, lupig pay as in lovers mga igsoon gimong tan-awon si OBY Duterte because they hug each other, they embrace each other, and then they have their intimacy ba kanabang close kay sila nga ang ilahang mga symbolism already feel a fatal attraction mga igsoon dito sa mga mata sa uban ng mga nagtanaw. So ako lang gitanaw karon pero dili na to madinay nga ining panahon na si OBY sa ako nag-ingon ninyo pagkangalan nga negosyante pwede siyang mo sandig. So this time pagkangalan nga si PBBM ang presidente, wala gyud mahimo kundi itago na lang yun ni OBY ang iyahang close relationship with the Duterte, labi na nga dunay bikil ang Duterte sa mga Marcos mga igsoon. So ako nang gihatagan og at least pagpasabot sa mga nangutana karon, pero niya ang picture na to. So ako ring giklaro nga niya ang picture na to. Now kung doon na may mga mangutana nako mahitungod ani mga irokog sorry ninyo nga dili ko makagoody for kay kinahanglan po ko nga ako pong hataga gibugaton ang proper analysis ng mga technical, tactical, luguban pa nga mga sensitive matters mga igsoon surrounding this banquet, no, kaning iyaha karong invitations ni OBY sa mga pipila ka mga political leaders. So I hope nga makasabot mo na ako ining mga dapita, pero dili na ko i-deny ng inyo angayan por mo mangutana kun unsa man gyud asa man gyud si OBY sa iyahang duha ka buok nga gihabigan, no, mura siyag
namamangka sa dalawang ilog. But technically, wala mga igsoon because for now, they both PBBM o Vice President Sara Duterte are the leaders sa ato ang nasod ng Pilipinas. So mga ikog sorry ninyo ha nganong ako lang ingunahan na giklaro na ako mga igsoon. So balik ko sa point ninyo nga dili sa nina ko i-touch, pero ang pipila mga kapangutana maka duda gyud kung nganong kinahanglan pag yun nga i-post sa social media. Nganong kinahanglan pag yun maalarma ang mga tao. Nganong kinahanglan pag yun nga ang mga tao medyo mga igsoon sensationally. May ko nga nganong ang mga tao maintriga din nilapita. Now, sa ako nang giningon, si OBY is more of being political in concept. In dealing, ang iyahang pamaagi pinulitika sa pagpadalagan sa negosyo. Pero og inyong tanawon og maayo mga igsuon, asa man dapitan nakabintaha si Olivia. Kung may nga pag-istorya nga si Olivia nakabintaha gumikan kay gitagaan siya og prangkisa nga medyo murag kulang na lang maingon ta nga monopoly or kulang na lang maingon ta nga exclusive niya, labi na gyud ang Negros Island. Pagtuo na nato. Pero ang tinud-anay mga igsuon, si Olivia since naa na siya bintaha daan. Even before the previous presidents mga igsuon. Sa ako nang giingon, sa panahon pa ni Ferdinand Edralin Marcos mga igsuon, she's already active. And then hangtod nga ni Poli si Cory, hangtod nga ni Poli si Ramos, si Arroyo, dayon, si Ramos, si Estrada, si Arroyo, dayon si Pinoy. Naagyod sila ilahan kagalimong clout. As a matter of fact, mga igsoon, no na hinungdan nga nung kadaghanan sa ngutana ron, ngano nga walay labot ang Y4. Kaya ang Y4 wala diri. Kanang Yanson 4 wala diri. Wala si Roy, Emily, si Lina, o si Ricky. Mga igsuon, intentionally gikiyaan sila criminal cases during the time of Duterte. So nagamit pagpangitag probable cause para ma-filean lang yun og kaso katong upat ka mga anak para mapakanaugan og warrant of arrest para makapanglarga mga igsuon, or og dili sila manglarga, they will be forced to serve sentences even wala pa'y decision whether they're guilty or not. Kay mao man na siya'y pamaagi sa ato ang criminal court, mga igsuon, nga pakanaog warrant, custodial, dahil ibutang sa prisuhan, unya pagkahuman magdalaga ng kaso. And then, one of the best example is si Jeanette Dumangkas, nga sa kaso nga kidnap with murder, mga igsuon, na dakpan to siya, pero may to kay dili man kontra pa ang pamilya, wala pa may bikil. Well, anyway, hangtod karon pa may bikil. Pero ang tao nga nabikil si Jeanette Dumangkas na priso gyud siya. No, pero ang mga managsuon nagtinabangay para lang gyud siya ma-out. So, tanan nga mga means mga igsuon using their wealth. Ato rin man pag-istorya gigamit lang kadato. So sa ilahang kadato mga igsuon nagamit gyud nila in a sense nga na pagawas, pero ito Jeanette Dumangkas to serve 6 years in prison. So ato ring giklaro ingon na ang naitabo. Now, ato ra pong ipasabot nga igsuon nga despite sa closeness ni OVY sa mga political leaders, dili ingon na kasayon, because I'm telling you sa panahon pang President Marcos sila daan are already attached if not connected. They are already attached. And then mga igsuon during the time nga si Jeanette Dumangkas according to the accusation committed at that kidnap and murder, kung niya bugat man gyud mga igsoon. As a matter of fact, ug ato yung kuhaag basihanan, technical ragani kayang rason nga nung napagawas nila mga igsoon or nabswelto. And the answer of so many people na nagapamangkot nga ang nakagawas or na-release si Jeanette Dumangkas, and most of all maingon sila pag-istorya kay may kwarta man, so man sila ilang rason. So ako nang gihatag ninyo mga igsuon nga guide, and then pareho ra po nis pagkakaroon. Si Congressman Arnie Tevez is already released from preventive prison sa East Timor, no? Unya mga igsuon pagkagawas na, so mangutaan na ang uban, ngano nakagawas man siya nga na may pending complaint, pending request sa Philippine government through the Department of Justice nga si Congressman Arnie Tevez dunay kasos Pilipinas, dayon kinahanglan siya nga muatubang sa mga kaso diri sa Pilipinas, dayon nangayo og ang gobyerno mismo naghimuglakang nga
intergovernmental arrangement nga extradite paingon sa Pilipinas, ang uban ma-deport paingon sa Pilipinas. Then sa pagkakaroon, na-release na siya mga igsuon without any statement nga naabay deportation, naabay gitawag nato mga igsuon nga lakang ang Philippine government nga ni prosper or ni nagmalampuson ang Philippine government sa pag hangyo no sa personalidad no ni Congressman Arnie Tevez nga ining mga panahon na mga igsuon medyo gawas no na no sa East Timor nga naglakaw-lakaw umikan kay girelease siya from preventive detention. So kung giklaro mga igsuon nga wala nagpasabot nga kung doon na magani preventive detention he cannot be called nga ko ara gani kasulti mga igsuon kani pangagpas na ning atua nga posible nga naa na siya temporary release gumikan kay ako rin pangagpasa dili pa ni official doon ay temporary release niya from preventive detention siguro pagkangalan nga aplikante siya o asylum dito sa East Timor or posible pod nga doon ay mga other technicalities nga sila rin nahibalo to sa East Timor with the East Timorese lawyers mga igsuon nga maoy nakahatag og freedom or pagkagawas nun ni Congressman Arnie Tevez pero wala ko kay balog doon na pay ongoing nga hearing or meeting or what mga igsuon. So karong giklaro nga basta importante nga nakadungog ta nga gipagawas na si Congressman Arnie Tevez gikan sa preventive detention. So nga karong ingon mga igsuon nga basod lang pod og ang mga pipila ka pangutana karon may istorya sige gamit ngano nahitabo so ngin sila nga siguro gumikan kay kwarta si Congressman Arnie way siguro kuno og ni-click ang pamaagi sa mga abogado ni Congressman Arnie nga siya mga igsoon dili ma-indicted dili siya mahimong guilty dito sa East Timor kay wa man gyud jurisdiction ng Pilipinas dito sa East Timor. So laing rason nga isulti ang uban mingon gumikan kay dunay kwarta gumikan kay ilang giduduan nga maayog yung pagkatrabaho or siguro daghan kayong mga hypothesis daghan kay mga pangagpas nga nung si Congressman Arnie Tevez is already released from preventive detention dito sa East Timor. So maro po nang nahitabo sa pagkaron nga katong issue sa Janet Dumangkas mga igsuon nga napriso for 6 years daghan po moingon nga kana gumikan kay try to imagine mga igsuon the amount was 160 million. Yet the money was already released and paid upon pero ang ato alang din nga para nila money doesn't matter. What's more important is they love their sister Janet Dumangkas and then so as Dr. Cardo Yanson and Olivia Villaflores Yanson. So silang tanan nagkaiusa sila nga ilagyo pa rin kamutan nga magawas si Janet Dumangkas from that very dangerous accusations of involved as a mastermind sa kidnapping with murder mga igsoon. So anyway ako rin nang gihatag niyo as idea with my opinion now nga ingon ana no daghan ang mga tawo nga nangutana. Now again kung mangutana ta pangilitan moingon pagistorya may posibilidad ba no nga ang upat pod ka mga anak kagikihaan sa ato ang kagamhanan criminal case man guna dili naman guna Olivia Villaflores Yanson against her children dili man guna Olivia Villaflores Yanson against Roy Emily Silina Enrique dili po na siya Leo Ray Yanson, Janet Dumangkas and Olivia Villaflores Yanson against the same, no? So, Roy, Ricky, Emily Auxilian, dili na yung mga people of the Philippines gina. Appeal pa mo tanan din ang minaw karon. So because it's a criminal case mga igsoon. And then no bail recommended. Pero og mingon pag-istorya nga do they have the money? The answer is yes. The question is are they going to use that tactic of paying any unscrupulous or nga mobayad sila sa mga tao nga mga badlungon mga igsoon or mga buluyagon or mga korap no mga igsoon sa atong kagamanan para nga sila pod ma-release pod from that warrant of arrest mga igsoon because dili man gud matubang ilang kaso kung wala sa Pilipinas di modo pending ang kaso while sila mga igsoon to sa gawas or sila maingon ta pag-istorya tawgon sa Pilipinas og fugitive injustice. Now nga ko rin gitan-aw din ang mga igsoon. Well, along the way, mas mahigit unta to nga ang ilahang kaso masitol.
Unya dinhi nako makita ang usa ka integridad or integrity sa pamilya Yanson. Kay ang legacy manggod mga igsuon, una sa tanan kanang giingon nga Yanson legacy. Ang buti pasabot manggod sa Yanson legacy, number 1, kinahanglan dunay honesty, pagkamatinud-anon. Mao na siya legacy. Unsa may pagkamatinud-anon? Are you really part of the Yanson? Are you a sibling? Are you the sons and daughters of the patriarch and the matriarch? Ang mga anak bagyod mo sa patriarka nga si Ricardo Yanson Sr. o ni Olivia Villaflores Yanson, and then appeal bagyod mo sa family corporation o niya kung examinon ang inyo karong DNA mugawas bagyod nga kamogyod mga anak gyud mo nilang duha. So ni mga prevalent situations mga igsuon nga maingon ta nagkinahanglan gyud ni siya og justice or hustisya, kay kung dili ni siya mataga hustisya pareho na karon basic na maingon ta pag istorya given na nga ang ilang DNA pareho ra gyud ni Olivia og sa DNA ni Ricardo Yanson, pero unsaon pag-extract sa DNA bisan pag mopadala og DNA dili pagyapon na matawag nato nga ang ilahang DNA valid mga igsuon without them. Kinahanglan sila gyud mismo will be present during the time of extraction of the DNA and by that investigations mga igsuon or scientific investigations para magawa gyud ang ilang deoxyribonucleic acid or DNA mga igsuon katong strand. Og mugawas gyud to, may justifiable gumikan kay naa sila. Unya naa pod ang scientific, it's not an experiment anymore but operations para gyud nga ma-extract kay reliable naman. Salamat ni Bert Alam ni tanaw karon. So ingon ana mga igsuon, pero without them magpadala rang og sample, dili na dawaton sa korte. Ngano man mga igsuon, dili man na siya mga igsuon good corroborative, dili man gud na siya good mga igsuon mutupa, no? So man ako giklaro nga ingon ana nga pag dulit gyud sa gitawag nato og kana bang kasiguruan nga ang DNA o ang nagpakuha sa DNA na gyud ang panahon na. So mo na siya mga question nga ningon ta pag-istorya nga the most advantageous is kung naa sila sa Pilipinas, pero ang pangutana mga igsuon ngano man nga dili man sa karig Pilipinas kay lisod bang gud nam ko balaod nga og moar sila Pilipinas detain gud sila, prisuhon gud sila mga igsuon while facing the charges. Wala pa na decision kung sila guilty or not guilty. Kabalutan nga dili sila guilty katagiya sila usas sila tagiya kay korporasyon man ng Yanson Group of Bus Companies. Unya kana pong karnaping nga kaso dili man gyud na ingon basta-basta mga igsuon kay doon may standing corporation law or corporation code mga igsuon nga naagyod gisubay sa ato agyong balaod, no, during the hearing. Dili gina siya makalapos. Ang ikaduha mo igsoon kanang trespassing, whether or not inahan gyud nila sa Olivia. Bisan pag nakapangalan ni Olivia ang real estate property nga gitukuran karon sa mga shop, gitukuran karon sa mga kaning gitawag natong terminals mga igsoon, daghan sila na procure nga mga terminals, bisan pag wala sila diri karon nga upat ka man nagsuod, pagkangalan nga ang gapalitan na ang Kwartas Corporation apil pagyapon sila na. So sa tanan nga mga kalihukan, even without them, they're still part of it. So kanang mga bag-o karong bus mga igsoon nga gipamalit nga gipang-operate apil pagyapon sila because it's the money of the corporation. Sa laktod pagka-istorya kana siya mga igsoon undemandable gyud na sa ilang party. Asa man ang among share din ang ano nga gigamit ang share dia dili pwedeng mawala mi kay gumikan kay kana manggod siya gikan manggod na sa ilaha karon nga naaprubahan gud nga extrajudicial settlement nga sila tanan tag-iyaan na unya sa panahon ni Ricardo Yanson gibahin-bahin naman gud na ni Dr. Ricardo Yanson Sr. So ako rin giklaro mga igsoon nga dili na siya pwedeng mabaliwala nga mga issue kaysa laktod ng pagka-istorya dili na ordinaryong issue mga igsuon na aragyod sa punto nga mayong pag-istorya part ba sila sa korporasyon, and it's always the answer yes. O mayong pag-istorya nga og extraordinary because whether or not doon ay mga methodology, doon ay mga pamaagi nga sila maprobahan nga mga anak yun ni OVY og ni Ricardo Yanson Sr. So ingon ana mga igsuon nga ako ang gipasabot ninyo. Now kung mangutana mo nako sa pagkakaron nganong hangtod karon influential kay si OBY man gud mga igsoon kamao gyud nga mubuhi gibuhi gyud niya ang kada administration sa atong kagamhanan. Munang maniguro siya daan, he's but the typical negosyante, typical businesswoman
nga og sa eleksyon hatag ko siya walag tuo, hatag siya sa administration, hatag po siya sa opposition, whoever wins tuwa siya. So ingon na ng lobbyist mga igsoon. Pero siguro na siya ilain nga gi channel mga igsoon para sa maong mga contender. Now I understood nga in Negros Oriental doon na tulo ka setup karon sa ako na dunggan. Unya sa tulo ka setup karon ang finance officer sa Baliacar Transit Incorporated nga ato arpong kaila migor po nato iharap ko gi-feedbackan daan nga they're already preparing 3 baskets mga igsoon. Kanang basket mga igsoon expression ra na ha. Usahay ana tawgon nilag bags, usahay tawgon na mga igsoon og box, usahay tawgon na mga igsoon og account. Sa laktod pa ka istorya doon na tulo ka major player karon. So in the province of Negros Oriental dili lang kay gaandam si OBY para sa Negros Occidental. Naanay giandam daan si OBY sa Negros Occidental and I hope dili ni against sa incumbent governor. Gumikan kay ang iya hamanggong anak nga si Emily Yanson is the fiancé of Uyab mga igsoon sa Clarong sa Binisaya. Ang iyahang anak nga si Emily Uyab manggod, no? Dili lang ko mo term og extra mga igsoon uyab manggod ni Governor Bong Lacson sa Negros Occidental. There were attempts kaniadto nga niingon pag-istorya nga si OBY was trying to form an alliances to fight against Bong Lacson kay ganahan niyang i-down si Bong Lacson gumikan kay kontra niya si Emily nga iyahang kamagulangang anak nga babae. Pero mga ilang kong sorry ninyo nga dili ko reliably having the report, ningon ko istorya, I heard it, pero kung ganang tawgon ko yung Marites. Ningon ko, I just heard it, pero wala mong po tumadayon. May ko istorya. So, basin og ni-retract si Olivia, or basin dili po tinuod tong istorya ha, nga si Olivia is preparing, no, someone. Pero ang akong nahibalaan mga igsuon nga from the camp of former Congressman Horolan, nga ni-mention gyud rin ako nga they are forming, meaning they are part of that contingency plan nga kontrahon at bangan si Bong Lacson. Unfortunately, nakita nako nga walay strong contender si Bong Lacson, Governor Bong Lacson sa Negros Occidental. So laktod po kay istorya, pwede nga katong istorya nga ako nadungog hearsay lang to, or pwede nga to mga igsuon entrega lang, or pwede nga tinuod pero gi-retract lang, gi-atras lang. So, ako rin giklaro nga na. And in Negros Oriental, doon na naitulo ko no ka basket. And that basket mga igsonik, tantaman, so robot pasabot, nga doon na naitulo ka account, doon na naitulo ka bag, or whatever. Expressions. Relative to that mga igsoon, nga mo'y musibo po sa pagpasabot. Kaya kani mga igsoon, it's not just imaginary, pero may pagka-parable manggod po ni. No, medyo mura manggod o kani siya mga igsoon nga gitagaan rakag trivia. Unsaon na pagsulbad, ikaw ni bahala nga muhukom. The point is, doon na yung tulo, no? So, ako nadunggan ng igsuon nga while si Governor Chaco Sagarbaria is already onward to his desire to proceed into that bet, mga igsuon, kay gikan sa assumption sa mga vacant katubang mga unfinished, katong itawag nato mga igsuon nga wala, katong mga nabilin nga term nga sa nangamatay, ni-assume raman to siya. So, assumption from office. Pero karon is the coming 2025 elections will be the first legitimate run of Governor Chaco Sagarbaria into office. And then, the declaration of Janice Baliega Digamo, the declaration of Janice that she is nevertheless, mga igsuon, she's nonetheless running good. Mudagan good siya governor. No? So, mag-atbang na silang duha ni Governor Chaco. Nawala na tong ilahang unity. So, the aspiration already vanished away. Mga igsoon, nawala na. No? So, asa dapitan rin ito puluton, mga igsoon, nawala na to. So, doon na sure nga contender, mga igsoon, si Governor Chaco Sagarbaria. Walay lain kundi si Janice Baliega Digamo. And then the people says na they cannot deny an option nga ingon aning sitwasyon na posible nga mapildi ni Chaco si Janice o posible pong mapildi ni Janice si Chaco. So doon na yung mga pipila ka na dungog natong istorya from other source. Well, usar po kung kauban din nipod sa media si Abay Mokong Ramirez nga sa iya pong mga statement ingon pag istorya nga reliably with first hand info nga nakuha niya nga si Governor Pardin Tebes
is already being courted. Manang hangyo na si Governor Pride Henry Tebes, daghan ang nangulitaw ni Governor Pride Henry Tebes nga padalaganon per governor. So di mo og mahitabo ni mga igsuon kaning tulo nga mo'y modalagan. So definitely insakto tong akong nadungog nga niyon pagistorya nga dunay 3 baskets mga igsuon. So ang pangutana karon, kung si Olivia mubutang og funds or 3 baskets filled with funds, pareho ba nga funds mga igsuon? So manay usa ka na kong pangutana. So balik ko na ako, dili sure ha, naing ko pag-istorya, pwede nga mahitabo nga matinuod nga tulo na, no? Kay di mo ko pwede mo yung pag-istorya, dili ko mutuo sa ako kauban nga si Abay Mukong Ramirez, because mga igsuon, season na siya nga media man, season na siya nga reporter, season na siya mga igsuon for a long time, nga dili na pwedeng mamakak sa iyahang mga report, or else masumbalikan ang station, masumbalikan siya mga igsuon na lisod kay mabukbuk siya sa kanginan. Now, let's proceed to this. Karon, kontinuod na si Olivia is always prepared to that. Ang pangutaan na karon, mauni, apil ba ang iyahang mga anak nga tuwa karon sa gawas, nga iyahang gipangkiyaan? Well, if it is the money of the company, mga igsuon, part of the term honesty, mayon lang ko pag-istorya, the most honest thing to understand is among gyud ang share sa ilahang mga anak ato dito sa gipangyaan niya to. So si Royce, Emily, si Selena og si Ricky, apil gyud to, among gyud to mga igsuon. Moingon ra po ko pag-istorya, well, ilahar ng istoryahon pag-abot sa panahon mga igsuon kung unsaon nila na pag-resolba, because everything must undertake a resolution. So og unsaon na pag-resolve, mao gyud ako kaingon pag-istorya nga og naa na ning tulo. Now, typically si Olivia bilang a legitimate businesswoman who always have to dare to every political individuals that will occupy position, kitsa mo daog na siya connections mga igsoon. So mubutang gyud na siya. So dili na ko matingala mga igsoon kay it happened already sa ako ang panahon ng ining ko istorya from the camp of former Congressman Horolan, mga igsoon niya karon nahitabo na po ng nakadungog na pagkuan. But atulay consider ni siya nga marites lang muna kay wala pa man ko ikapasalig ninyo nga reliably mao na gyud na siya. Pero naa na ni na ang ako ra karon gi-connect ra nako sa istorya karon mga igsoon nga both sides na sa wala og sa tuo, na wala lang si Lisa Araneta, na tuo si Sara Duterte. Pero unsa may sulti ni Lisa Araneta Marcos, no? Negative na sa kanya yan. Wala na og sa term pa, dili na siya believe diha, wala na siya salig pa ni Vice President Sara Duterte. So mga igsuon, unsa pa may kasultian na, well, siguro in respect to Madam Olivia, mo nang naa sila, pero ngayon ta pag-istorya, plastikan na. Well, anyway, kadagan pa nakakita nga kani mga politiko na mga plastikan. So ako lang naklaro din ha, nga mauni siya karon ang actual scenario. Mo na actual scenario. Pero ngayon kapag istorya nga inyong papilion si Olivia asa man gyud siya, mga igsuon, always the answer is to both. Ana gyud sa duha siya mga igsuon, because she doesn't know. Dili man na mudagan og presidente si as I understand, may posibilidad ng modalagan si Lisa Araneta Marcos og senador, pero dili ko matuo nga modalagan ng presidente. Wala pa na siya ingunan na kakusog nga popularity. Pero negative. Between the two negatives, mas grabe ka negative si Lisa Araneta Marcos mga igsoon. And then the answer there, og sa mga pipila kabuk mangutan na, she's the most notorious. So I hope I have had answered your query. Baso og nakatubag ko sa inyong mga pangutana. Padayon ko mga igsoon nga mohatag importansya na. Ayaw ninyo og tuhui nga katong gingon pag-istorya nga walay bahin si Emily Villaflores Yanson. No, dili na mahitabo. Kay sa ako nang ginaingon ninyo, explain ako ninyo kung gipark gumikan sa conflict nga igsoon sa annulment case. Sa unang kaminyuon ni Emily, intentionally gipark to siya pagkangalan nga dili to siya maapektuhan, just in case dunay audit mga igsoon o niya dunay decision niya ang judge as to the apportionment to the children. Kay mo manay common good mga igsoon, ang common manggod mga igsoon nga kaso sa annulment kana manggong dunay
psychological difference ang usa. Mao mo gunay pinakabugat nga rason nga agianan nga mo prosper ang kaso nga annulment. So doon matawag nato nga dunay psychological defect nga igsoon. So ako lang ipasabot ninyo, I don't know to who has the psychological defect, pero bayon na po istorya nga kana cleverness lang na, no? Paniguro lang na ni Dr. Ricardo Yanson Sr. nga kung mahimo dili mahilabtan ang share ni Emily dinha sa Baliakar Transit or sa Yanson Family Corporation. So gipark. Pero pag park ako nag-explain ninyo gamay ra man tinuod, sufficiente nga mo justify mga igsoon. But after the death mga igsoon of Dr. Ricardo Yanson Sr. na reinstitute siya. Gumikan kay si Olivia Villaflores Yanson. So OVY mismo maoy unang ni deklarar, let's have it shared. And in return, what can you assure to me? Kay ako man niya ang inyo nga iloy. So, di nga sila pag-istorya, everything belongs to you, mami. Everything belongs to you. And you just enjoy it for the time being. So, mga igsuon, they're already giving the go signal to their mommy to have it. Ang problema lang, kay lahi lang ang gustong mahitamo ni Olivia sa panahon nga medyo open kayo mga anak ni hatag katungod sa ilang inahan. Open, abri kay sila nga, okay lang mami, enjoy it. After all, mga anak man lang minimo, then we have all the pleasure for you to enjoy with the remaining time of your life. At least, why na si daddy. So, mag-enjoy ka da. So, mga she enjoyed. Kalitra nga ni Liso nga, uy, naunsa man nga, gipa anol naman hinuon ang ilahang sharing, mga igsoon. So, ang extrajudicial settlement, gusto naman hinuon nga ipa-repeal, mga igsoon, or wag tangon. Kauban ng pulo nga i-disinherit na hinuon ng upat. Kauban ng kaso pangigsoon nga criminal cases. So someone was giving the idea to OVY. OVY do not have the legal background. And OVY cannot even articulate mga igsoon into matters of legal principle. Dili maka-explain si Olivia og binalaod. Wala siya na nga mga idea. Nurse siya mga igsuon. So, na siya's business, she's purely facing towards the goal of being a justified, accomplished, or fulfilled businesswoman. So, muna ako ikasulti mga igsuon. Dito siya nakatutok. Salamat ni Torres Ritmay Ibarita. Okay, ako rin iklaro mga igsuon nga ingon ana ang nahitabo. Now, technically, ining mga nahitabo karon dito na makakita na ka nga dunay mga nanggawas ng mga personalidad nga interesado sa Baliakar Transit, interesado sa Yanson Family Corporation, nga interesado sa Yanson Group of Bus Companies, maunang dito na to ma-assume nga itong ingon pag-istorya nga sa pangagpas lang nato maudi ay kay duna day mga pari nga nagpaluyo ani. So maunang nagpaluyo, so Hernan Omicilio. So sa ko nagingon katong pagpaluyo ni Hernan Omicilio mga igsuon, he's really having that I should say nga medyo pagkangalan nga naa siya abilidad, na siya karisma nga na captive or na capture niya ang emotion ni Olivia. So she was too persuasive mga igsuon. Dani man gyud niya. And that persuasion was too alarming. Kaya imagine mga igsuon nga medyo siya na may tuhuan hinong Olivia. Marag di na magaling mo tuos Olivia siyang mga anak. So mana karon og ato at tanawon mga igsuon ang bikil sa sitwasyon nga inyong gipangutana karon. Tanaw na ko, very complicated. Pero kung gusto mong maklaro gyud ninyo, mauna lang ni akong gusto ipasabot ninyo. Tun isa og maayo si Olivia unsa gyud iya hagyod. Number 1, iyang character. When we talk about legacy, naa ba siya honesty? So, og naa siya legacy, naa siya honesty. Pero ang pangutana, is it affirmative or negative honesty? Kaya kung negative honesty manggani, so it's against all odds. Musakripisyo gana siya, muaway gana siya. So, there's no reason nga no dili niya isakripisyo iyang mga anak. Gumikan kay ang iyahang honesty is part of that legacy. Pero dili na tong ka Ricardo Yanson's legacy. Olivia Villaflores Yanson's legacy. Whatever she wants, she gets.
So unsay ang ganahan niya makuha? Manang nakita na ko nga usa sa iyang mga objective mga igsoon is total manggarano naman kamuda. So nga ang buslon ko pang ako niya pagkatao. So di na hasolo-solo niya yung kaugalingon nga buslon pa kamuda. So ang mga igsoon ang iyahang nakita karon nga she really wants to enjoy pero doon na may duha ka buk niya nga well, the preference or siguro may ta dikit, prioritize or may ta pag-istorya mga igsuon nga pinalabi sa binisaya naaman ang duha. Mao nang medyo kampante ni siguro siya sa duha kay medyo ang duha is more than enough no to suffice the need of the four. Mga igsuon tong gugma o katong kawili o katong matawag na tog kahangawan ni Olivia sa iyang upat ka anak sa iyon rang hulipan sa duha niya ka anak si Janet Dumangkas o si Leo Ray. So meaning to say, pwede na tabunan ni Janet Dumangkas o ni Leo Ray ang naong ni Olivia o kaya na nila mga igsoon nga manipulate ang kasing-kasing ni Olivia og emotion. So to the extent nga makita na lang nato nito mga igsoon nga medyo wala gyud kaluoy si Olivia bisan gamay mahitungod sa iyahang upat ka anak o sa iyahang mga apo nga anak sa iyang mga anak. Really very intriguing kay sa ako wag ko kakita og inahan nga sama ni Olivia nga ingon ana ka notoriously mga igsoon kaya niyang makalimtan iyang mga anak, kaya niyang masakripisyo iyang mga anak, kaya po niya mga igsoon nga kontrahon iyang anak. Og ikaw mo inahan, is there any reason nga imong kontrahon imong anak? Nay nangutanan ako diri karon wala ba kay posibilidad nga ang iyang mga anak gustong mopatay niya? Nay nangutanan mga igsoon wala ba posibilidad pastor nga ang iyang mga anak gustong mopatay niya? Mga igsoon, ako ibalik ninyo ng pangutana. Do you think kaya ng buhaton sa mga anak nga patyo nila ilahang inahan? Grabe manggani ilang pagbangutan sa kamatayon sa ilahang amahan. Grabe manggani ang ilahang suporta sa ilang inahan to the extent nga dili na nila hasulon ang ilaha pang inahan. No? Melinda Shack Corsario, nakalaya na si Congressman Arnie A. Tebes. Yes, nakalaya na Melinda. No? So, nadungog na nako kaganina nga nakagawas na sa preventive detention si Congressman Arnie and libre na siya karon nga nag suroy-suroy sa East Timor and then I believe na he's about to go to the US. Na di ko kasiguro og kanusa pero he's about to go to the US kay ako na dunggan nga dunay request ang US government nga makigmet ning Congressman Arnie Tebes to know the intricacies of the administration in the Philippines. Ug man ako na-explain kay basin unya og diri sa pawan akong program. Baliko na ko dunay request ang US government nga si Congressman Arnie Tebes pabisitaon dito sa Amerika kay gustong makahibalo ang US government og unsa man gay mga bikil sa Pilipinas kay hinumdumin ninyo nga doon na bayay strong alliance ang Pilipinas ug ang Amerika. Unya ang problema gumikan kay nakita nato nga wala biagay lig-on nga suporta ang Amerika sa Pilipinas puro biagod istorya nga mulaban ang Pilipinas kung dunay musulong nato diri sa Pilipinas musakit nato pero gisakit na matag sigis China wa man mulaban ang Amerika. Well, ugma na ako tiwason ka na sa imong giingon Melinda ha. Ako ra nang gipasabot nimo daan nga ugma na ako pasabot ako sang ipadayon ning ako karon nga message mga igsoon. So, balikon ako ang nahimo nga makatingala ra manggod. Kana magpulo nga ingon mga si Olivia pa ba na kanang naglakaw-lakaw karon nga Olivia nga naglisod mo sig lakaw. Sa mga parinti ni Olivia, especially from Tanhay and Bayawan, maingon nila pag-istorya nga daw waay naman na siya sa iyaya nga mga mayo kunong huna-huna. Anay nag-ingon pag-istorya nga medyo doon na Alzheimer's mga igsuon si Olivia pero di ko sure ha. Salamat Thelma Cabuenas. Dili ko sure anang giingon pag-istorya nga na ay Alzheimer's pero basin biya pod og naa sa iyahang pangidaron mo 91 years old. Start
to kana mangong Alzheimer's kana bang limtanon kadaghanan magud diha mangguna siya mo manifest diha siya mo gawas. Pero siguro naapay mga pipila ka mga remarkable kana bang mga pwede nga makahatag niya og mga maayong matawag nato kana bang mga maayong hunahuna nga that can always capture a happy moment. So muna ako nasabtan, siguro doon na lang, pero wala man rin ang upat god. Ang duha ra mangud ka anak, si Janet Ramangod ug si Leo Ray. Mga igsuon, nya gawas pa pod katong upat ka mga anak nila, legitimate businessmen to, dili to ingon nga mga negosyo ra og putyok-putyok, dili to sa ingon mga igsuon nga dili to focused as a businessman. So silang upat ka mga anak, they have the respective businesses. Unya their businesses are very fulfilling. Kay ang ilaha po mga negosyo, labi na gyud sa real estate mga igsuon, especially sa side nila ni Ricky o ni Roy, ako swito gyugo nga ang ilahang real estate business maayo yung pagkapadalagan. So normally, ang ilaha pod nga mga negosyo in varied forms, may nang pagka-delegate nila mga igsuon. So ilahan nang na hatag sa sakto nga mga personality to manage. So, ang ilahang management pangigso, nakita gin ako nga superb. Maayo gyud mo padalagan ang upat ka mga anak. Moingon ko, maayo man pod mo padalagan si Leo Ray in a sense nga si Olivia na adina, pero wala ko nakakita og advantage pag abot ni Janet Dumangkas. Kay si Janet, mga igsoon, is not that kind of aptitude. Dili siya ingon anak ka intelligent. Dili gyud pod siya ingon anak ka smart. Dili pod siya as in even clever. Kay karon gani makadungog ta mga igsoon nga she's trying to iyahang gisulayan mga igsuon pagposition ang mga share tanan ni Emily, pero katawaan na siyang Emily. So si Janet Dumangkas bisa pag-unsaon niya og position sa mga negosyo ni Emily, katawaan na siyang Emily because ang una daan ang trust ni Emily na as a personality. Si Emily is a very powerful woman. Kusgan kay sa tanan in her speeches di madali. And sa kagwapa pod, gwapa gyud si Emily Yanson. I should say mga igsoon ha, they're all gwapa pero lahi man god si Janet kay gwapa unta pero gulag na wong. Si Emily may edad pero tan-awon nimo very youthful. Matanon siya kay mga igsuon sa iyahang mga panlihok-lihok kunya anyway daw na mga bayipod nga mayong modela sa ilahang personalidad, sa ilahang physical, no, ilang aesthetics mga igsuon, and then maka-afford og mga high-end nga mga dermatologist. Onya permi pod nga doon na pod sila yung mga matawag na to pleasant communications with all those fellow businesswomen nga or businessmen mga igsuon kay ang ilahang line of business mga igsuon pareho manggod pod og kalibre. Pero og si Janet nga walay negosyo, dili sweetos negosyo, dili ka pwede makaingon pag istorya nga maka-level sa ilahang level ni Silina og ning Emily. So the truth speaks for itself. Ingon ana ang pagpasabot sa kamatuoran. Unin ko nga bisan pag unsaon na og paningkamot nila nga trying to mga igsoon outweigh mga igsoon bisan unsa dili nila kaya sa laktod pagkaistorya mga igsoon bisan pag unsaon nila ingon nga punon nila ng series kaya kaayong mohimo og daghang series ni Ricky Jr. Bisag mo yung sa pag-istorya mga igsuon nga poslan man ibaligya na tanan ni Mami Love ang tanan kay para nga sila mga igsuon dili na makasunod sa mga bases nga ila sa ilang ginikanan, meaning ilan ni Ricardo og ni Olivia, mga igsuon katawaan ra sila ni Roy og ning Ricky. Kay si Roy is an expert of management mga igsuon after their father human ni Dr. Ricardo Yanson Sr. mga igsuon si Roy happens to manage it directly and influentially mga igsuon as the eldest son ni Ricardo. And you know, second to the father, mga igsuon, si Ricardo is more attractive to the employees and he is, mga igsuon, so strong in terms of dealing respective companies, no? Bisag unsaon pa nila og discredit si Roy,
si Roy mga igsuon second to the father, meaning ikado siyang amahan unya unsay abilidad nga gikan sa amahan mo'y nagamit ni Roy unya ang kalig-on ni Roy sa iyahang pakigrelasyon sa mga empleyado sa pagpadalagan sa ilahang kompanya dili gyud nato na malalis mga igsuon nga usahay bintaha gyud ang magulang nya bright pa nya dedicated pa mga igsuon mo nang dili gyud na matawag nga kana siya mga igsuon big deal. And despite sa igsuon between ni Leo Ray o ni Ricky, si Ricky is the bodybuilder. Si Ricky mo'y ga-design, si Ricky mo'y ga-fabricate, si Ricky mo'y ga-redefine mga igsuon sa tanan nga mga gitawag na itong mga contemporary buses nga suited sa gitawag na itong modern demand sa transportation. So, may ingon na ang expertise, ang line of expertise mo nang naa sa construction company, mas tipalabi si Ricky nga nas construction company because para niya mo na klase sa legacy sa iyahang amahan nga gikan pa sa ilang apuhan nga kanang bodybuilding mga igsoon, kanang bus fabrication, transport operating system mga igsoon. Usban nako transport operating system. Kana tanan pagbutang nag wifi, paghatag na og mga amenities mga igsoon. Ako rin giklaro, even the whole operation sa mga activities ana, the combinations of Roy bilang maoy manager o niya si Emily work as the secretariat of the whole corporations, and then ang gagunit sa funds mga igsuon who happens to master and the appropriations and katong pagligon, pagpalambo, pagpalapad mga igsuon sa ilahang network, sa ilahang kompanya without a good finance manager, kung wala si Maria Lourdes Celina mga igsuan dili gyud matawag natong malampuson. Well, I agree with you, maayo man pud si OBY pero si OBY is limited to bisag master pa niya ang makuha niya ang kang MLA, bisag makuha pa niya ang sa parte ning Celina, pero ang edad niya mga igsuon dili na pareho kabatan-on sa iyang anak. So dili ka na ito mahatagag discount ang iyahang mga anak batanon pa niya, nanganak siya mga angayan, mga gwapa, nanganak siya bright, mga igsoon unya na bihasa pa gyud na season pa gyud sa negosyo sa transport system, sa transport industry, kay naa pa gyud ang bodybuilding ning Ricky. Manay sa mga istorya bisag mawala pa nata hindi kan change mga igsoon. Siguro moingon pa pag istorya mo demand pa nga to akarong kalibutan nga bag-o na pong klase sa bus kato na pong manglupad kaya na lang buhaton. Because the engineering is already on top of the brass. Naagi na siya mismo sa skill ni Ricky or Ricardo Yanson Jr. ni Ricky Yanson. Naana niya mga igsoon to engineer and to re-engineer mga igsoon na ni Ricky. Dili na mawala mga igsoon gumikan kay dinha siya nagsugod unya iyahang gimahal ang iyahang trabaho along with the family mga igsoon. So bisan pag mangigi ang inahan si Olivia nga maingon nga hindi na mo ya kay grabe na mo ya ka manggaranon mga igsoon, pero dili man gunabot pasabot because kaning ilahang magong mga anak ni Olivia og ni Ricardo mga igsoon na season man gud ni nila dili ba ngayon kamahayan nga ilaha gyud ning giandam na gyud matawag nato nga alkansi ang kamanghuran kay ang kamanghuran ulahi maguna siya na tao niya mga igsuon siguro napoy spoiling mga igsuon kay medyo unsay gusto tagaan so dili gud ingon nga maka-develop as immediate as the development sa mga magulang nga kuan man gyud magigsuon kana bang kuan gyud season gyud sila mga igsuon as hands on sila gyud mismo nangamot so manain ko nga lahi unya notoriously na ay negative manggod sa usapod ka igsuon si Janet nga dili good niya kaya good nga ma-equate dili she doesn't belong to the equation nawala good just passing sa laktod pagka istorya bisag unsahon pag-agpas ang yan lang mahimo mga igsuon developing a new mastery nga adto na lang siya sa pasipsip nga mastery dito na lang daugon sa karga puhal ana mga igsuon kay maruman kay total tan-aw niya kaya niya maulug-ulugan mami niya. So, I want to see to it nga ang inyong mga pangutana natubag nato. Salamat guys mga pipila ka mga reaction no sa mga likes nga salamat niyo pero dili ko kaayo
favor sa inyong mga likes o kanang sa inyong mga heart mga igsoon. I'm sorry kay para nako mas lami ra gyud tong malinawon mong magpuyo, magtan-aw ra mo sa kuang programa, enough na para nako, and then I don't care og di tagaan ko ni star, wala man nako gi-monetize ting akong program. Nalipay ra ko nga dunay ubay-ubay nga mga nagsuot sa programa Luzon, Visayas and Mindanao. Unya nalipay ra po ko sa mga pamilya sa mga Buerom, Yanson og sa mga Villa Flores mga igsuon ug Serna nga nagsunod sa programa. Salamat kay ninyo diha tanan. Ang ako alang kalipay mga igsuon nga wala gyud ninyo lungi ang pagsunod mga pagpangutana. Now balikon nako ang punto nako mga igsuon in terms of investment. Obi is a businesswoman. So part na siyang investment kanang mo sandig siya mga igsuon na siya kasandigan mga igsuon. So whoever will be the political animal nga iyahang sandigan, that remains an animal whether we like it or not. Okay, Phylum Chordata, class Arthropoda. So, Kingdom Animalia. Sorry sa ako mga scientific explanation mga igsoon. Ako rin giingnan niyo pag-istorya nga kung ni-mention ko ang mga igsoon, part of my background when I was in college, kamaog yung kong mutuon, munang nakasulti ko na, we belong to the Kingdom Animalia, Phylum Chordata, class Arthropoda, mga igsoon. So, ako rin gibalik ninyo nga, si Obi, you cannot underestimate at your age, 91 years old. Pero, katong ni-text ako kaganina, nga siguro na siya Alzheimer's, mga igsoon, mo agree ko nimo nga siguro basig bisitahonon na siya Alzheimer's patay karon og niya. Pero dili wala nagpasabot nga she's totally kuan na gyud a patient of no may naaralugay mga symptoms sa dagay mga igsoon. Anyway, pero ang tanaw nako na amang good sa iya hagong emotions. While nakita nako nga manhid minodili na maka-feel si Olivia, as a matter of fact bisag ikaw naman matingala ka, madahag dili mahigugma si Olivia siya mga anak, madahag dili siya maluoy siya mga anak, madahag dili siya maluoy siya mga apo, madahag dili siya mingawon sa iyang mga anak, iyang mga apo, madahan og dili every now and then bisitaon siya sa iyahang mga handuraw nga ang iyahang mga anak wala din ha nga ningon pag-istorya nga a good mother will always have to find ways, even searching a light to look for everyone who goes out and if possible to come all of them to come in mga igsoon. So even if that light will only be savage with flickers mga igsoon, kidlap na mga igsoon, pero magamit ko na pagpangita sa inahan sa iyang mga anak. Pero mga igsoon, natingala lang kong Olivia medyo basig dili gyud ni siya tigbasa dagoy sa mga novel niyo si Rizal kay wala naman siya kay balo sa unsa ka pinalangga ni Sisa. Diba mga igsuon na si Crisostomo Ibarra ni paibalo nga nagpangita si Sisa sa iyahang mga anak. Mga igsuon si Olivia wag gyud kay anak. So malibog lang ko mga igsuon, conferred with doctorate, Doctor of Philosophy, business major in business administration, or may ko pag business management, pero tingala ko mga igsuon milo short of history mga igsuon. Short of nationalism. Usahay ni Crisostomo Ibarra, may nila kong problema. Nga pa mong gi-appeal ko ni curriculum. Well, anyway, ang ako lang maigsuon, that remains to be seen. I do not know. One day, doon ay kausaban, basin ba po uroy, og maingon na si Olivia nga, medyo puno na ko. Ako na ning i-give up, ako na ning i-withdraw. She can do it anytime if she wants. Pero until when? Until she passes away mga igsoon o makabsa na siya, well anyway, that will be resolved. Pero na ay mga butang mga igsoon na dili good na ma-reconcile. Panalitan sample na ko. The only solution of this is as simple as kung kaya unta nga si Olivia will be advised by the mga kaparian. Nga kung mahimo i-withdraw na lang ni Olivia ang iyang mga kaso siya mga anak. After all, she enjoys. She's already at her 90s. Unya, mga igsuon, that's one thing na para na ako pinaka-favorable. And one thing, mga igsuon, can always be counted nga para na ako may pinaka-the best. Ang ikaduha, og si Olivia will already have to pass away, bisan pag ilahan ng waton sa Olivia, ilahan ng papirmahon og last will, ilahan ng himuan, that remains to be seen. Kay
ma-question pa manggihapon ang legality, ma-question pa manggihapon ang motive, mga igsoon. Di man gud kumutuupod nga ingon anak nakadato ang mga anak, mayon po pasagdahin na lang na, ilan na lang na, dili po kumutuan ang mga igsoon kay wala na ingon nga gumikan kay kwartahan na sila, dili po sila interesado. They love their parents. Mahal nila si Mami, love nila. Mahal nila si Olivia, labi na ni Roy, pinangga kanya sa mami niya, ni Emily, ni Selena o ni Ricky, love kay nilang mami. And I do not think nga sila can afford nga medyo ilahalang ignore ilang mami. Every now and then, siguro sa pagkaroon, di lang na sila mo react pagkangalan nga. Huwag mo react sila, sabit sila sa kaso. Pero number 2, mga igsoon, kaya magod po nila to survive with their business already that is already enhancing sa mga igsoon ng mga anak nila, ng mga apo ni Olivia, while ilahan naman pong napaabot. Ang makaluoy ani kaniramang party ni Leo Ray o ang party ni Janet nga dili sila preparado, so ang ilahang mga anak wala good nila ma-tune in sa gitawag natog mga fulfilled dreams sa mga ginikanan nga to sila mga anak. Doon ay diferensya. That matters most. O ang inahan na gani mo'y dili makahatag sa saktong motivation sa ilang anak, technically ang ilahang anak may mabutang sa alanganin. So mauro po ni Leo Ray nga dili kayo sincero pag-abot sa family life o samot na po mga igsuon sa iyahang who will take over if ever mga igsuon. Pero nakita manggod nako nga usahay kanimangong kadato usahay doon ay mga other driven factors nga makadala usahay na pinulungan lagi pag istorya nga og mabalaw kuno kag babae adto na pugong kas lalaki. And that's the most dangerous part kanang may pag istorya nga sa primero grabe kay kabuhimyo kapalikiro, pero by and by pagdalagan sa panahon mga igsuon dili na buhong na mga igsuon di na gyud gana dahil mangita na hinuon og parihon niya dahil musinggit og let's fight man to man. So, salamat mga igsoon. Anyway, ugma nato ni tapuson nato ang ipadayon. Ugma nato ipadayon na itong diskusyon mga igsoon. Sige, salamat. Okay. Doon na mga tulo ka pangutan na paabot na lang ha. Ugma na lang ako na take upon ka ng depende lang kung siya ako ang ganahang i-take up ng tulo kapangutanan ninyo. But one is from Cagayan de Oro, salamat, and then the other one is from Dapitan, and then the other one is from Bacolod. So, sige, tomorrow na lang na nako tubagon ng inyong mga pangutana, pero in relations to ay ramog ka guol na ako kung palitan di na ako makaya dili na ako tubagon. Kung kaya ra nako mga igsuon, hypothetically pwede na akong tubagon by opinion. I cannot ordinarily thrive, dili ko pwedeng agpasun gyud nako ng mga dili nako kaya, dili nako matubag. Kay doon na mo gidaghan yung mga pangutana karon nga ang angayang motubag yun mismo ang mga managsuon, ang Y4. It's either nila mga igsuon, Ricky or ni Selena, ni Emily or ni Roy. Sila may motubag. Pero I cannot justify my dili ko makaingon yung pag-istore kaya na ko sila i-connect. Dili ko pwedeng mo connect lang mga igsoon. Honestly, sa rason nga who am I, and number 2, I do not have the direct communications with them. I should have to respect. Remember, nga sila mga igsuon, they can even be counted as the fugitive of justice. Kaya pagkangalan nga, wala sila niya, doon na sila pending, mga igsuon. So, ako nagpasabot ninyo nga, ayaw ko niyong pugsas mga butang nga dili na ko matubag. Pero, if ever you're asking my opinion, I can deliver an opinion, I hope you can also cite with me some expendable content katong mga matawag na to reliable katong masaligan na to, and then dili pud ko masakit if I will be refuted kung inyo akong counteran ng akong statement mga igsoon, or you can technically bring sa default to every discussions we can have. Og dati hisgutan niya dili ta magakatakdo gumikan kay wala ta mag-abot or malupig ko ninyo, or mayngon ko pag istorya di man mahitabo nga malupig mo, kay I will always have to give light of what is your intention, what is your meaning, and then sorry nga mo term kog intention kay usahay mga igsuon na ay mga taong magtago nga na siya ihang kog lang objective, whether negative or positive, wala na ko'y labot ana nga ko lang din nga i-possible ako ana siyang garayon na nako siya in a way nga dili na siya destructive to both ends. Well, ayro po niyo misunderstood nga akong gidaot si OVY, gidaot na ko si Janet, gidaot na ko si Leo Ray, because like me na ako'y objective. Ang akong objective mag-uli sila
i-withdraw ang kaso, mag-uli sila, then they will be fostered once again, and then their company will boost, no, mga igsuon further. And then malipay na ko because it's part of my fulfillment para nako unay pinakadako na kong accomplishment ko no galing mahitabo na. So dinhila sa ko kutob mga igsuon, magdungog ta og mga adlaw sa kunoy kini si Pastor Ilaping sa programang Ang Kamatuoran hangtod ugma, no, mga igsuon mag-replay pa ta sa ato ang bakas, and then tomorrow ako nang hisgutan, salamat nimo Melinda, ugma na ko mo discuss about Congressman Arnie Tevez, no, mga igsuon gumikan kay siya karon is while gawas no na siya nga naglakaw-lakaw so minito siya walay nahimo ang Philippine government sa ilaha karon nga persecution, mga igsuon. Wala sila maka-pressure sa Timor-Leste, mga igsuon. And then, I do not know if they will have to move to US. Gumikan kay si Congressman Arnie Tevez is about to move to US. Ako nadunggan nga si Congressman Arnie Tevez will be a guest, no, in the White House para sa iyahang siguro, I do not know what's the interest of President Biden nga iyahamang gustong mahibalan og unsay mga political persecution sa atong nasod ng Pilipino. And hopefully, mga igsuon, dili to the extent nga moingon ko pag istorya nga ang administration ra gyud ni Joe Biden karon sa Amerika wala na ra gyud pod ni welcome og asylum, mga igsuon. So in short, ang tanan nga kadaghanan man gud mga igsuon, it's all the people from Texas, mga igsuon, mo'y affected gumikan kay sa close border sa Mexico, mga igsuon niya daghan kayo nga mo cross unya ang US government mo na ilahang pinakadako kayong concern sa pagkaroon na ilahang gistap ang ilahang US asylum sa tanan nga mga even up to the extent of counting the refugees, no, nga musulod sa US, pero bason og dili lang ko mo sultig dugang ana dito ra na nahitabo sa Mexico. Wala ko kay sa ubang nasod kay doon na yung mga border biya pod mga igsoon sa US, pero US, Canada na ay border na siya mga igsoon, unya naapon na siya border sa uban pong parte. So I hope you can understand me. I don't have the ill feeling nga mutubagan ko ugma sa inyong mga pangutana, no? So especially ni Melinda Sario nga nagan ko istorya nakalaya na sa Congressman Arnie, ugma na ko mo explain ninyo may tungod ana. Again, klaruhon nako my positioning here and my statement is always confined with the probatives of media value. Naara ko din na sa mga igsuon sa pang-media. Dili ko mugo as far as politics, mga igsuon, pero open ra gyapon ko. If you want to ask me, if you can ganahan mo mangayo na kog opinion, mangayo mo na kog idea, everything that I can share with you, I will share with you. Salamat kayo, magdungog ta hangtod ugma sa kanon kini si Pastor Ilaping sa programang Ang Kamatuoran. Mao kini ang programang Ang Kamatuoran. Kamatuoran, kamatuoran, bililhon og haom sa katilingban. Kamatuoran, atong ampingan, dili ta bulingan ang kamatuoran. Daghan ang muday sa dagwayng matahom, sa batasan nga nindot ang sudungon. Apan kung dautan na ganing binuhatan, daghan ang mutulisok sa atong kamatuoran. Kamatuoran, bililhon nga hiyas sa atong kaliwatan. Mahalunta atong ampingan, dili ta wapog matahom. Sila kaibgan kay nindot man nga sudungon. Apan kung dautan na ganing binuhatan, daghan ang musaway sa ilang kadungganan. Kamatuoran, kamatuoran.